Patuloy pang inaalam ng otoridad ang dahilan ng banggaan ng water taxi at fast craft sa dagat na bahagi ng Motoco Point sa Batangas City. May detalye si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ito ang water taxi kung saan sinasabing sakay ang 5 pasaherong dayuhan at 4 na tripulante kung saan nasawi ang kapitan nito at isang crew na makabanggaan ng fast craft tanghali nitong Miyerkules. Sa lakas ng banggaan, nahati ang water taxi, bakas din ang mga gasgas sa unahang bahagi ng fast craft. The only reason na pwede yun is a great degree of impact. No? Yung speed kailangan ma-determine natin. Both of them should know the speed. Ayon sa Philippine Coast Guard, taga Puerto Galera ang 2 nasawi. Pabatangas sana ang water taxi galing Puerto Galera, habang papuntang Calapan Port ang fast craft galing Batangas. Inaalam pa rin ang dahilan ng banggaan ng 2 sea vessel. We will get statements, witness accounts, ganyan yan. It's a process. So, hindi ka pwedeng basta magturo ng we will determine. Meron din tayo that there is a nautical rules of the road. Isolated case lamang daw ang insidente ayon kay Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan. Nagpaabot na rin sila ng tulong sa pamilya ng nasawi. But the owner of the shipping naman ay very generous naman. Sinolder niya lahat yun sa amin, dinala namin sa hospital. So kami na yung nag-shoulder doon. Nasa Puerto Galera pa rin ang mga foreign national na sakay ng water taxi. Samantala, hahaina ng Maritime Industry Authority o Marina ng show cause order ang may-ari ng water taxi para pagpaliwanagin sa nangyaring insidente. Pinasusumitan na rin nila ang mga ito ng marine protest. Ang sinusunod po natin is kung saan po or sinong regional office po ang nag-issue ng Certificate of Public Convenience. While yung po is home ported sa amin sa Marina Region 4, yung CPC po niya is issued by MRO 7 Cebu. Sinuspende na rin ang ship safety certificate ng 2 sasakyang pandagat. Both po namin yung sinususpend kasi home ported po sa amin and sa amin din pong area of jurisdiction nangyari yung incident. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.